Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Yo, what is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. Panibagong araw na naman, panibago na naman makabalbalan ibang kampo at pag-uusapan mga kababayan. Hey! And of course, wala na mahabang intro pa. You already know who this is. Si Sir Ivan nga pala mga kababayan, mag-iingay na naman. Mang-asar naman tayo ngayon. Bakit? Siyempre, marami tayong dalang baong mga good news mga kababayan. And of course, parang nagparamdam ho yung rapper sa akin mga kababayan. Meron namang ginawang mga kabalbalan. Sabi ko nga sa'yo mga kababayan, meron tayong spy ho dito. Andito ho kasama natin yung rapper lagi. Siguro nagsusumbong doon sa sa headquarters nila. And of course, mamaya pag-uusapan natin yung mga kababayan. So nga mga kababayan, siyempre, siya nga pala. Paalala lang ho sa mga viewers natin ng mga dilawan. You already know the drill. You have to take your medicine first. Baka baka magkakasakit na naman kayo ng alta presyon yan. Siyempre, baka ako na yung pagbuntunan yung galit katulad yan sa katulad ho sa Rappler. Parang pinasikat ho ako ng Rappler. Rappler, kumusta? Namiss kita. Parang ilang araw na yata hindi kita tinitira. Bakit inunahan mo ako? Namiss mo ako, no? In love ka sa akin, no? And of course, bago tayo pupunta dun sa ating topic mga kababayan, meron akong kukumustahin isa sa mga BBM supporters kasama natin, si ate. Kasi sabi niya, pag mananalo daw si BBM, magpapabuntis na ho siya. Hello ate, shout out. Siguradong matutuloy na yan. And of course, hinahinaan mo lang ate, mga 3 times a day, iipikto ka agad yan. And of course, siyempre, joke lang naman yan mga kababayan, joke lang naman yan. Ate, unahan ka na namin kayo, we are happy for you. At saka, good luck na lang ho. At saka huwag mo lang damihan para kayang-kaya nyo naman buhayin lahat yung mga anak nyo. At saka maraming salamat nga pala dito sa ating mga bagong viewers na nagpasukan dito. Maraming salamat. Marami akong nababasa mga kababayan doon sa mga mensahe doon sa last na video natin. Nakakataba ng puso. Sabi nila kasi mga kababayan, kaboses ko daw si Sir Dio Makalma. Kaboses ko ba? Kung kaboses ko, siyempre it's an honor naman. Kung kaboses ko, it's really an honor. Kasi magaling yun Legends yun legends. At saka, gwapo yun. Mga 3 paligo lang sa akin. Mas gwapo yun sa akin, mga 3 paligo. Hello Sir Dio Makalma. Shout out rin sa'yo. And of course mga kababayan, meron din nagsabi doon na siyempre sagutin lang natin. Sabi daw niya, yung boses ko daw, parang ako daw yung nag-dub ni alam niyo yung Ghost Fighter, yung si Eugene. Siyempre idol kasi Eugene Pero hindi ako yun. Siguro kaboses lang, hindi ko lang alam kaboses mga kababayan. Cartoons yun. Iwan ko, pang cartoons ba yung boses ko? Pwede ba pang cartoons mga kababayan? Pang-asar lang ako Hindi ko pwede pang cartoons. Marunong lang mang-asar. And of course, kumustahin natin tong isang pinklawan, isang linis supporter na nag-iingay ngayon. Kasi sabi niya noon mga kababayan, itong si Miss Harty May Unitsofa, alam kong hindi siguro niya totoong pangalan ito. Sabi niya kasi mga kababayan, pag nananalo daw si BBM, aalis na daw siya sa Pilipinas. Baka kasi mananakawan daw siya. Ano bang mananakaw sa'yo ate? May gold ka ba? Pahingi nga. Itong mga pinklawan mga kababayan, talagang mapanghusga. Grabe, nakakasakit to sila minsan Siyempre, pag ginaganon kasi si BBM mga kababayan, nasasaktan rin ako Pero ayaw kong magsabi na nagre-resback na mga masasakit na mga salita. Ayaw ko ng ganun. Inaasar ko lang sa tawa.
Ate, manood ka na lang dito sa akin para hindi ka na binibilog lang yung utak mo dyan sa. Huwag kang maniwala dyan sa mga pinklawan. Mga mga may utak virus yan Sila yung mga cancer ngayon sa lipunan. Huwag kang bata ka pa naman kung tingnan kita. Parang siguro underage pa. Hindi pa siguro to botante. Nakapagsabi ka na ngayon na baka mananakawan ka. Bakit magnanakaw ba yung mga Marcos? Kayo lang naman nag-akusa na mga magnanakaw yung mga Marcos. Meron akong ipapakita sa mga pinklawan, mga kababayan. Ito mga Lina supporter, alam kong andyan kayo nakikinig niyo sa akin kasi alam kong andyan kayo. Bakit? Umabot nga yung kay Ma'am Ruy, kang Attorney Rowena Guanzon. Umabot nga ako, nakilala na pala ako ni Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan. Tsaka meron akong isumbong sa inyo mamaya tungkol kay Attorney Rowena Guanzon. Nakilala na pala ako. Kinontak niya ako. Gusto na nila akong patahimikin. Gusto niyo tumahimik, mga kababayan? Meron ako ipapakita, mga kababayan. Prueba na kung let's say, meron ako pakitang video dito kung bakit yung mga magagaling na leader sa iba't ibang bansa, bakit nag-greet sila ngayon, nag-congratulate sila ngayon, or nagpaparandam sila ngayon kay BBM. Bakit kayo, yung mga magagaling na leader, ibig ba hong sabihin, meron ko papakita sa inyo nga video ito, mga kababayan, ibig ho bang mga sabihin, yung mga leader na yan, magnanakaw rin sila? Kasi sabi ng mga dilawan, mga kababayan, yung sumusuporta daw sa mga magnanakaw rin daw. So ang ibig ba sabihin nito, mga pinklawan, yung mga utak galonggong, mga magnanakaw rin? Napakagaling ho niya ng mga kababayan, na mga leader, napaka-imposible ho ng mga magnanakaw yan. Talagang kilala kasi nila si BBM, mga kababayan. Bakit? Dahil ho sa papa niya, kay FEM. Napakababait yung tao, mga kababayan. Marami ho yung natulungan. Kaya kilala siya sa mga galing na leader sa ibang bansa. Kaya kilala rin nila si BBM. Kaya kina-congratulate ho nila. At saka tingnan mo yung mga kababayan, doon sa Riyadh, dito nga pala sa Riyadh, meron kasi ditong Riyadh Tower. Siyempre si King Salman, kilalang-kilala niya ho si mga Marcos, saka kay si BBM, kina-congratulate niya ho sa papamagitan ho ng pagpailaw ng Riyadh Tower dito. Nag-ilaw lang siya ng red at saka yung green. Parang itong nagpapaabot ho ito na mensahe para sa Pilipinas, para kay BBM na congratulate ho. At saka happy na ho sila ngayon, mga leader, mga kababayan. Bakit? Siyempre si BBM nananalo kaya happy yung Hindi niyo napapansin, hindi pa nga nag-upisa si BBM, mga kababayan. Marami na hong nag-abutan na umaabot na yung mga good news. Parang gustong parang gusto nang marami mag-invest, mga kababayan, mga malalaking mga businessman. Kaya nga parang excited na ako Siguro parang talaga excited na talaga ako Sana ibalik na yung mamaya pag-usapan yan. Kaya nga merong nga nag-viral, mga kababayan, dahil nga siguro sa pagsuporta niya kay BBM. Merong isang nag-viral ngayon doon sa may Quezon market, sa may Quezon City Park na isang market ho. Merong 20 pesos ho na isang bigas, sanduming. Nag-viral ho niyan ngayon. So tingnan nyo, sinabi pa lang ni BBM noon na gusto niyang ipababa yung presyo ng bigas. Ngayon, parang meron ng sumuportang mga negosyante, mga kababayan. Palakpakan naman natin. Marami nang gustong pumapasok na mga investors. Parang nag-umpisa na talaga Nararamdaman ko na. Hindi pa nga nag-umpisa, mga kababayan, si BBM. Nararamdaman natin mga good news. Yan. At saka isa rin sa mga asahan natin, mga kababayan, yung ipinangako ho ni BBM, yung pagbaba ho ng yung siyempre magpatayo kasi yung China at saka yung San Miguel Beer Corporation ng planta ho. Siyempre expected natin pag andyan na ho yung mga planta, yung mga power plant, ibababa yung bayaran natin sa kuryente. Ay, parang masarap to masarap yung balita na yan Tsaka yung mga basic needs natin, siguradong bababa ho yan. Lalong-lalo na sa mga teachers. Yan, sinabi na ho yan mismo ni BBM, ang mga teachers ho, patataasan ho yan ng salary. Parang maraming good news talaga Maraming good news talaga
At saka alam nyo mga kababayan, bago ho tayo pumunta sa isang topic naman natin, marami tayong good news mga kababayan. Hintayin nyo lang, bibitinin ko muna kayo. Siyempre, i-shoutout ko muna yung mga solid viewers natin dito. Gusto kong pasalamatan yung mga lahat ng mga BBM supporters. So paalala lang ho, yung mga BBM supporters, ngayon na sila, Marcos loyalist the second generation na ho sila. Yan, shout out sa inyo mga Marcos loyalist second generation. Saka shoutout rin natin, kumustahin natin lahat ng mga DDS. Yung mga DDS ho na sumuporta kay BBM. Siyempre nahati kasi meron pa kasi nabilog sa utak ng ni yung vlogger ni Calvo na nabilog yung iba Pero alam kong papasok na rin sa atin dito. Iko-convert ko sila, isasama ko na sila. Siyempre sa mga bagong viewers natin dito, DDS kasi ako noon mga kababayan, pure DDS. Talagang ipinanalo namin si PRRD. Idol din namin yan And of course, shoutout rin sa mga legends sa mga original na mga Marcos loyalist. And of course, shoutout rin sa mga INC members. Yan, marami ho sila dito. Nabasa ko lahat ng mga mensahe nila doon At saka, mamaya, meron akong about sa INC nga pala. Meron akong balita about sa INC. Mamaya. Saka, i-shoutout rin natin ang member ho ng El Shaddai. Yan, pasalamatan natin ang mga member ng El Shaddai. Andito rin pala sila mga kababayan. Kasama rin natin. Kasi nag-message na sila sa akin Sabi na, Sir Ivan, pa-shoutout rin. Member ho kami ng El Shaddai. Saka sinuportahan rin nila si BBM. Yan, palagpakan naman natin mga El Shaddai mga kababayan. And of course, ang ating mga legends, yung mga senior citizen. Huwag yun na silang tawagin senior citizen mga kababayan. Legends na lang ho, legends. Para hindi masakit sa tuhod. And also, shoutout rin natin si Ma'am Elsie Adam. She's watching from Qatar. And also, hi to Ma'am Lolita Noval. She's watching from USA. And also, hi to Ma'am Timotia Omapas. She's watching from Sacramento, California. Also, shout out rin kay Ma'am Adelaida Erenco. She's watching from San Francisco, California. Ay, marami tayong mga viewers sa San Francisco, California. Shout out nga pala sa inyo. And of course, hi to Ma'am Julie De Guzman. Also from Sacramento, California rin also. Marami tayong mga viewers sa Sacramento, California. Maraming salamat. Nakakatabaho ng puso. And of course, i-greet ho natin ang happy birthday kay Kuya Vir Samonte. Greetings come from Zini Sinal. Si Ma'am Zini Sinal, mga kababayan, she's watching from Molino, Bacoor, Cavite City. Ulitin ko lang ho, happy birthday kay Kuya Ver Samonte. So nga mga kababayan, kasi naumpisahan na kasi natin yung mga good news kay BBM. 'Di ba si Inday Sara, parang ilagay ho siya sa secretary sa education. Muntik ko na makalimutan. Siya hong in-appoint ni BBM kasi mga kababayan bilang secretary sa education. 'Di ba sinabi ko sa inyo mga kababayan na parang nalulungkot ako na merong nakapasok na isang dilawan ho diyan sa Senado. Iwan ko lang bakit nakapasok yan si Risa Hontiveros. Itong si Risa mga kababayan, hindi pa nga nag-umpisa, nagngangaw na, nag-iingay na, nag-umpisa na naman ang pagka-virus. Parang kinikritics niya ho ngayon si Inday Sara kung bakit daw siya yung pinili. Bakit daw hindi pumili si BBM yung mga medyo qualified daw, yung highly qualified, yung mayroong experience. Itong mga kababayan, si Risa Hontiveros, ini-underestimate niya ho si Inday Sara. Ikaw, Madam Risa Hontiveros, siyempre tatawagan kitang Madam. I will respect you. Ikaw, Madam Risa Hontiveros, I will educate you. Let me educate you. Alam mo ba na si Ate Inday Sara, meron niyang ipinatupad doon sa Davao na isang ALS, yung Alternative Learning System. Kasi marami siyang natulungan dun mga kababayan, yung mga out of school youth at saka hindi yun maka-afford para sa mga isang quality learning, tinulungan ho niya ni Inday Sara dun. Kaya marami hong natuwa sa kanya sa Davao. How much more kung i-apply ho yan sa buong Pilipinas, yung ALS, di ba masaya?
Marami hong mga hindi makaka-afford na na mga kababayan natin na maka-experience naman ng isang quality learning. Libre pa yan, tsaka suportado ho yan ng ng government. Katulad ho doon sa Davao, suportado ho ang ELS ng funded ho yan ng government ng Davao. Hindi ito alam ni ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Kaya nga dapat i-educate rin natin 'to eh. Kaya nga 'di ba? Siya parang sinupalpal ho sa ni Professor Clarita Carlos. Grabe kasi ito magsalita tong si Risa Hontiveros, mga kababayan. Siya nga pala dahil nga napag-usapan natin si Ma'am Clarita Carlos, mga kababayan, meron kasi nag-leak, mga kababayan, na isang format nila na posibleng maging kabinete si Ma'am Clarita Carlos, mga kababayan, na magiging ilagay ho siya bilang Department of Foreign Affairs sa Foreign Affairs ho siya. Na maganda ho yan kasi bakit? Specialty ho yan ni Ma'am Clarita Carlos para maganda ho ang ating samahan sa iba't ibang bansa rin, sa mga magandang leaders sa mga bansa. Maganda to kaya nga bet ko ho yan si Ma'am Clarita Carlos, mga kababayan, si Professor Clarita Carlos, na siya ho ang hawak sa Department of Foreign Affairs. Hindi ako nagkamali kasi sa isip noon, mga kababayan, kahit hindi pa yan binanggit, saka hindi pa nag-leak yung line-up nila ng para sa kabinete, posibleng kabinete. Iniisip ko na sa yan kasi noon, mga kababayan, na baka posible ho si Ma'am Professor Clarita Carlos magiging Department of Foreign Affairs. Hindi ako nagkakamali, mga kababayan. Ay, maraming salamat na pala kay BBM. Idol namin yan si Ma'am Clarita Carlos. Maraming sinupalpal yan. Napakatalino kasi. Napakatalino. So ngayon, mga kababayan, siya nga pala. Itong pinaka-importante nating pag-uusapan, mga kababayan. Kasi alam nyo ho, itong Rappler, pinasikat ho ako. Bakit? Naglagay lang naman binigyan ho ako ng fake news. Alam nyo, mga kababayan, meron kasi siyang isang video ng isang video ho ng isang vlogger na pag-aakala niya, ako ho yun. Asali, hindi naman ako yun eh. Kaya nga, nilagay nila dito sa report doon sa balita ho nila, sa report, na mayroong sabi na dito, babasahin ko lang, mga kababayan. Kasi sa report kasi niya, mga kababayan, sabi niya, hindi totoo na nagtatago si Rowena Guanzon matapos ang eleksyon. Yun kasi ang yung captions. So, talagang pinanood ko kasi nagulat ako bakit ako kinontak ni Attorney Rowena Guanzon? Kinontak ako, mga kababayan, tinag niya ako. So, sabi ko nga sa inyo, maraming spy ho dito na mga dilawan. Ilalala na yung Rappler. Kaibigan ko yung Rappler siyempre, pag merong ginagawang mga kabulastugan sa mga kabalbalan, talagang kukortin ko ng konti, kukortin. Sabi niya kasi doon sa mga kababayan, sabi niya na, di ba sabi niya sa caption na nagtatago daw si dating Commissioner on Election na si Rowena Guanzon matapos ang 2022 election dahil nanalo sa pagkapangulo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ginusto niyang i-disqualify. So nga, mga kababayan, minarkahan niya ho dito doon sa fact check niya na hindi daw totoo. Ang sabi niya ho kasi dito, mga kababayan, na meron daw isang post noong Mayo 12, sinabi niya na yung YouTube channel na Jail Review TV na nagtatago si dating Commissioner Election or si Rowena Guanzon matapos magwagi sa halalan na pagkapangulo ni BBM. So ang video ay may pamagat daw na bumaliktad na, Guanzon umami na. Lantarang nilaglag si Linlin Kiko, nagpanik, naiyak. So, tinignan ko mga kababayan, curious tayo kung bakit ako kinontak ni Ma'am Rowena Guanzon. So, i-post ko lang dito, mga kababayan. Tinignan ko yung video ho. Hindi naman yan akin, kay Banat News TV. Kay Banat News TV, hindi naman akin yan At saka itong Rappler, bakit napakatangan ito? Bakit hindi nyo tinignan yung YouTube channel? Napakalayo lang naman ng pangalan ng YouTube channel namin, Banat News TV. Ako, Jail Review TV. Parang napakalayo. Medyo malayo yung konti. Parang misspelling. May problema sa spelling. So kaya nga, mga kababayan,
tinag ko rin si Ma'am Rowena Ganson. Kasi si Rowena Ganson, mga kababayan, talagang literal ho na kinuntak niya ako dito sa taas. Nagulat nga ako eh. Bakit ano bang kasalanan ko? Sabi niya, Jill Ribet TV, pangalan ng YouTube channel mo, pero di ka marunong magre-review daw. Abangan mo na lang ingay ko sa Kongreso. Abay, mag-iingay na pala si Rowena Ganson, si Atty. Rowena Ganson sa Kongreso. Siyempre, nanalo kasi siyang bigang congressman, mga kababayan, sa lugar ho nila. Congratulations, Atty. Rowena Ganson. Wala naman akong sakit sa kalooban eh. Hindi ho kami, wala ho kaming hatred sa iyo. Natuwa nga kami. Natuwa nga kami sa ginagawa mo eh. Parang tinulungan mo si BBM na mananalo. Literal, totoo naman kasi yan. Kasi sa mga mo ma'am, alam kong panonoorin mo ako. Kasi sa lahat ng mga paninira ma'am, every time na maninira ka, nagkakapagtanggal ho yan ng mga supporter nyo ho, supporter ni Lenny. Nagkapapatanggal yan kasi yan eh, parang bakit puro lang mga paninira yung sinasabi nito? Baka hindi yan totoo. Simple, ganun ang iisipin na mga ibang nauto nyo, ng mga nagpupuntahang rally. Siyempre, nakapag-isip na yung iba. Tingnan mo nga yung sa UP, mismo sa UP na school, di ba balwarte nyo yan? Di ba balwarte nyo ang UP? Di ba mas lamang si BBM doon? Bakit kaya nagkaganon? Di ba alam kong UP ka ma'am siyempre saludo ko sa yun. Halos yung mga professor ho diyan mga professor, mga attorney diyan sa galing sa UP talagang mautak yan talagang maraming kaalaman, knowledgeable. At saka sana naman ho ma'am kanina nga pala mga kababayan mamaya na, gusto ko lang pag-usapan mo na si Atty. Ganson. So mga kababayan, itong Rappler ho, dahil sa ginawa ng Rappler, pinasikat tuloy ako. Kaya pinasikat nila ako Kasi bakit? Mali yung pagkalagay niya doon sa balita niya. Siya nga pala, sino nga palang itong si Maria Reza, shout out sa'yo. Turuan mo naman yung mga fact-checkers mo, yung mga nagbabalita dyan. Tingnan mo naman kung totoo bang ako ba talaga o ibang pangalan ng YouTube channel. Napakalayo ho ng spelling ho. Kaya nga mga kababayan, tinanggal ho yung tag ni Atty. Rowena Ganson. Tinanggal ko ngayon, tinanggal na ho yung tag niya sa akin. Natauhan siguro. Sabi ko kasi, ibinigay ko niya kasi sa kanya mga kababayan, ito, sabi ko, Ma'am, Jill Ribet TV, parang sabi ko, wrong spelling. Meron kong nilagay na arrow doon sa papunta sa pangalan ng YouTube channel. Siguro naisip, nga parang no spelling. Parang nakamali sila. So pagalitan mo ma'am, yung Rappler. Malaki yung galit yun sa akin ng Rappler Bakit kaya? Itong Rappler, hindi ilang araw na kita hindi kita binuweltahan, hindi kita inaasar. Hindi mo napansin, hindi na kita inaasar, kunti lang. Meron tong kalokohan ng Appler dahil sa paninira mo sa akin, siyempre, let's get it on. Naalala mo yung Sisilex, yung bridge doon sa Cebu City na nagpadugtong ng Cordoba at saka Cebu City. Naalala niyo mga kababayan yung pag-inaugurasyon pagpunta ni Pangulong Duterte. Ang gaganda ipakita ko dito ang ganda ng mga view ng bridge Napakaganda ng view lalo na pag night time o sa mga iba't ibang angle. Napakaganda. Itong Rappler na alala niyo, ang pinicturean niyo mga informal settlers. Hindi ko magets bakit. Rappler, ano bang klase? Ano bang pwede palitan ko na lang yung photographer niyo diyan. Parang hindi marunong magpicture hindi marunong gumano Napaka-easy Marami mga magandang angle doon. Bakit 'yon bakit yung pinicturean niyo, yung informal settlers? Anong ibig niyong sabihin doon? Gusto niyo sisirain sa ang imahe ng bagong bridge sa Cebu City? Siyempre alam kong ipapakita nyo na yan sa international masisira hong pangalan dyan. Tanga kasi itong Rappler mga kababayan. Bakit? Di ba yung Pilipinas ay isa sa mga pinakamalaking pinakakabuhayan dyan, yung tourism.
Kasi part of tourism na kasi yung yung bridge mga kababayan. Naging tatak Duterte na ho yan. Siyempre yung mga nasa ibang bansa gusto sabi na, uy, punta tayo ng Cebu City, may magandang bridge daw doon. Gawa ni ni proyekto ho ni Pangulong Duterte. Ganun. Kung makita nila sa picture yun, yung merong informal settlers, anong iisipin nila? 'Di ba? Parang maging negative na yung yung negative na yung impact nun. Itong Rappler, let me educate you, Rappler. Siyempre, inunahan nyo ako Let me educate you. Hindi mo napansin yung mga yung international government sa US, sa Spain or whatsoever, sa Europe or Canada or dito sa Saudi, pag meron silang bagong proyekto, bago silang mga construction ng mga infrastructure, 'di ba maganda yung mga pictures nila? Hindi niyo napansin? Meron ka bang nakitang pictures na pangit yung angle? Dapat ganun, Rappler. Dapat ganun. Kasi dapat ganun ang pag-promote ng tourism. Gago kayo Basta proyekto kasi ng Duterte o baka yung incoming project ni Marcos, gaganunin niyo rin. Unahan ko na kayo. Siguradong gaganunin niyo yan. Di ba? So, Rappler, magpakatino kayo. Andyan na ho si Ate Inday Sara. Baka gaganunin kayo. Baka masampal kayo. Magpakatino kayo, Rappler. At saka, bakit nyo ako palaging sinasabihan na pinapatigil nyo na ako? Alam nyo mga kababayan, meron ako isumbong sa inyo. Alam nyo ba na marami nag-message sa akin na sabi nila, boring daw ako. Nagpapalaganap daw ako ng nagpapalaganap daw ako ng fake news. Fake news ba? Sabi na, tumigil na daw ako, wala dang kabuluhan yung ginagawa ko daw. Nagpapalaganap daw ako ng fake news. Hindi na napansin na lahat yung ipinapakita ko, galing dyan sa mga media yan. Galing ko dyan sa mga tabloid or yung mga newspapers or yung sa mga sa mismong mga account na mga, kung meron tayong gagawing topic na isang person, isang person, siyempre meron tayong mga basihan. Fake news ba yan? Alam ko, kayo yung Dilawan, tsaka yung Rappler, bakit kayo takot sa akin? Bakit kayo takot? Marami ho kami mga bibim vloggers. You cannot put a man God down. Ano ba yung pagsabi nun? You cannot put a good man down. Nagkabulbol tuloy. Katulad ko, nagiging bulol. Si Rappler, baka hindi na kita, inumpisahan mo ako siyempre, ganun rin yan. Bawi-bawi lang yan. At saka mga kababayan, kanina humanga ako kay Attorney Rowena Guanzon. Bakit 'di ba? Nakita sila niya ni Sandro Marcos, siyempre siya yung first district representative sa Ilocos Norte, si Sandro Marcos. So, siyempre nakita sila sa isang ni Attorney Rowena Guanzon sa isang event doon sa meeting meeting ng mga party list lawmakers at saka yung pagsuporta nila sa speakership ni Representative Martin Romualdez. Nagkita sila doon kanina. Abay, natouch ako sa ginawa ni Sandro Marcos mga kababayan. Bakit? Kahit anong paninira ni Rowena Guanzon doon sa papa niya, disqualified pa nga. Napakabait, no? Talagang pinuntahan niya mismo si Atty. Guanzon na walang pag-atubili, walang hatred. Talagang kinakongratulate niya si Rowena Guanzon. Napakasarap tingnan mga kababayan. Kaya nga sabi nga nung tinanong nga si Rowena Guanzon ng mga reporters mga kababayan, sabi niya na siyempre lumaki sila sa mga isang good family. Siyempre meron ding magandang disiplinado sa kasing yung ganun. Pag lumaki kasi sa isang good family mga kababayan, ang kalalabasan niyan, disiplinado ka na isang tao. Ganon si Sandro Marcos mga kababayan. Napahanga si Rowena Guanzon Siyempre, parang meron kasi siyang pride. Ayaw lang ilabas ng todo. Yun kasi dapat, itong si Kaki Pangilinan mga kababayan, si Kaki Pangilinan, si Kim Chiu, yung nag-iingay ngayon, si Andrea Brillantes, lalo na si Kaki mga kababayan, meron ko isumbong sa inyo, nag-middle finger ho. Gago talagang spoiled brat to At saka yung mga anak ko ni Lenny, dapat sila turuan ng principle of being humble. Tsaka principle
of principle of discipline at saka acceptance. Dapat ganun. Dapat turuan na to. Iwan ko, naisip ako, saan kaya yung GMRC nila mga kababayan? Hindi ko na makita. Parang wala silang GMRC, no? Katulad nga sa ginawa niya, no, ni Kaki, mga kababayan. Ito, para hindi tayo fake news. Ito, nag-middle finger nga siya, no, mga kababayan. Nag-middle finger nga si Kaki Pangilinan. Ganyan ho ba ang ang magandang ihimplo? Napasimuno pa to ng ng isang sa mga aktivista nagpasimuno to diyan sa may Comelec. Siyempre pag-usapan natin yung mga kababayan sa next video natin. Ito na naman yung ko, itong titirahin ko. Meron kasi nag-request mga kababayan. Nakita ko sa isang talaga nakakataba ng puso yung mga viewers natin dito. Alam nyo, siyempre nag-scroll ako sa Facebook natin. Pag meron sila kasing gusto na itopic ko, andun kasi sa Facebook mga kababayan, mapapasa ko doon, sabi na, Sir Ivan, pasok! Asarap kaya panoorin yung ganyan mga kababayan. Nakakataba ng puso yan nakilala na pala ako. Siyempre nga pala mga kababayan, pag napatawa ho kita, sana naka-like ka na ho, nag-like, tsaka nag-share, tsaka nag-subscribe, libre lang naman mga kababayan. Libre lang yan. Very easy. It takes 1 second na naman para mag-subscribe, at tsaka mag-share, at tsaka mag-like. Para makilala pa tayong konti. Medyo medyo underrated pa. So, bago tayo papatuloy sa isang topic pa rin natin, gusto ko lang i-shoutout ho si Roberto Marquez. He is watching from USA. And of course, hi to Ma'am Carmen Cadarao. She is watching from Germany. Also, shout out rin kay Coco Cad. He is watching from Dubai. Also, shout out rin kay Ma'am Vicky Esconde. She is watching from Riyadh. Also, shout out rin kay Sir Rolando Serino. He is watching from Paris. Also shout out rin kay Mamurusa Busanay. She is watching from Bahrain. Also shout out rin kay Sir Daniel M. He is watching from Kuwait. Yan, maraming salamat sa inyong suporta. And of course, so balikan ho natin sa itong mga kababayan. Siya nga pala, bago tayo babalik kay Ma'am Rowena Guanzon, meron akong na-discover kasi na video. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga kababayan. Nakaganito na ba ho yung nyo? Yung profile nyo? Nanawagan kasi yung mga kababayan natin, mga kababayan, ang 31 million ho na mga voters ho ni BBM, gusto sila mag-request na sana yung sa Facebook nyo, na sana palitan ho ang natin profile, yung Facebook profile, kahit anong week lang na gagawin ho nating red. Alam nyo mga kababayan, maraming humanga ngayon na mga kababayan natin, mga BBM supporters, kay Christine Hermosa Soto ho. Kasi mismo ho siya, sumuporta talaga kay BBM mga kababayan. Ito ho yung profile nila. Ginawa ho nilang red. Tsaka nakakataba ng puso mga kababayan, no? Pag ganun, merong mga artista ba na sumuporta kay BBM. Unlike doon sa mga artista na mga bitter, yung mga artista na mga ng ABS-CBN, ayaw pa rin tumigil mga kababayan, kaya babalikan ko yan sa next video natin. Maraming nag-iingay kayo, maraming nag-iingay. Siyempre, kahit nasa trabaho ako mga kababayan, talagang gaganon yung tinga ko nag-iingay na naman itong mga unggoy, ayaw talagang matanggap. Katulad ng nanay nila, hindi tumanggap ng pagkatalo. Tsaka, siyempre, ito kasing si mga kababayan, ito kasing si Nanay Lini nila, ayaw kasi matanggap mga kababayan yung pagkatalo niya. Kagabi nanood kasi ako sa nila, yung sa Thanksgiving daw nila, doon ginawa sa Ateneo Campus. Ateneo Campus ba yun? At saka, nag-expect ako doon na sana mag-concede na siya doon sabi niya doon na tatanggapin na lang daw nila, na hindi sumang-ayon yung halalan na daw, hindi daw sumang-ayon sa ipinaglalaban nila. Tsaka samahan daw siya sa laban. Gano'n na lang, parang i-expect. Pero nagtataka mga kababayan kasi sabi niya sasamahan daw siya. 'Di ba mayroon siyang statement doon na lalaban ako, samahan niyo ako. Nagtaka ko, nasaan ba si Kiko Pangilinan? Bakit laging ako? Bakit palaging siya? Bakit hindi kasama si Kiko Pangilinan mga kababayan? Tanga to, parang tumakbo lang siya sa posisyon na yan, being pagka-presidente, dahil lang sa personal interest niya. Hindi niya kasama yung partner niya, si Kiko Pangilinan.
Unlike sa Unity mga kababayan, kay BBM at saka Inday Sara, laging nagsasama yung dalawa. Talagang kung si BBM lang, lagi niyang isinasama yung pangalan ni Inday Sara. Si Inday Sara din, laging sinasama yung pangalan ni BBM. Talagang nagkaka-unite sila mga kababayan. Yun dapat yun ang masarap ho. Itong sa mga pinklawan, personal interest lang sa kanilang sa kanila lang personal yung pagtakbo nila, walang katuturan yon, walang magandang maidulot yan sa bansa natin mga kababayan. Sabi ho nila, sila daw ang liwanag. Napakalaking tanga. Napaka fake news nyo naman. Mas lalong didilim ho ang kinabukasan ng bansa natin kung kayong mamumuno. Mga tanga nyo. So balikan muna natin mga kababayan si Attorney Rowena Guanzon. Siyempre kanina kasi andon, maganda na sana yun Maganda sana yung ipinikita niya mga kababayan. Kaya lang may napansin si Sir Ivan. Meron ko napansin video behind the scenes. Hindi ito inilabas ng mga dilawang media. Alam nyo bakit? May attitude pa rin si Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Nilapitan kasi siya ng reporter ng Isiminay. Abay, tinanong siya kaagad ni Attorney Rowena Guanzon mga kababayan, yung reporter ng Isiminay, sa ano kang media? Sabi niya sa Isiminay ho, abay, inisnab kaagad, ginanon. Parang wala lang. Meron ko ipakitang video sa inyo. Hindi yan fake news. Wag ka sabihin naman to ng Rappler, nagpapalaganap pa ng fake news Meron akong video. Pamanoorin nga natin. Tingnan mo to kung fake news ba. Ma'am, kanina po ay meron Seminay po, ma'am. See? Ulitin nga natin. Seminay po, ma'am. Ma'am, kanina po ay meron See, tingnan mo. May attitude pa rin si Lola ninyo, Lola Attorney Rowena Guanzon. Kaya nga, wag masyadong kampante tayo. Wag tayo masyadong mag-trust. Delikado. Delikado si Attorney Rowena Guanzon. Talagang binabantayan nila ako Nakilala na pala si Sir Ivan. So ngayon mga kababayan, siyempre i-shoutout rin natin si Ma'am Arazili Ruiz. She's watching from Davao City. And also shoutout rin kay Sir Ma'am Nor Mangaba. She's watching from Cairo, Egypt. Also shoutout rin kay Sir Joel Pagyo. She's watching from Los Angeles, California. Shoutout rin kay Ma'am May Tarok. She's watching from New York. Also hi to Ma'am Sir Louis Omozura. He's watching from Vancouver, Canada. Shoutout rin sa ating mga solid viewers natin dito, si Sir Brainer Colliera and also si Scout Ranger. Yan, isa sa mga solid natin dyan. Lagi ko yan nakikita dyan sa comment section natin mga kababayan. At siya nga pala sa mga hindi ko na shoutout ngayong araw na to, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magtampo kaagad. Ma-shoutout ko rin kayo lahat. Basta mag-comment lang kayo dyan sa video natin. Kasi alam nyo, hindi nyo napapansin mga kababayan, kung meron tayong bagong video, tas yung previous na video natin, doon ako kukuha ng sinong i-shoutout ko doon sa previous para i-shoutout ko sa bagong video natin. Yun po. So maraming salamat mga kababayan. Sana ho nakapag-like ka na, nakapag-share at saka nakapag-subscribe. Sa hindi pa ho nakapag-subscribe. At saka huwag kalimutan ho na mag-pray lagi mga kababayan. Araw-araw dapat mag-pray ka ho. Magpasalamat tayo kay Lord Jesus sa ating mga na-receive na mga blessings. At saka sa mga blessings ho na hindi nyo nakikita. Dapat magpasalamat tayo kay Lord Jesus mga kababayan. Kasi si Lord Jesus, andyan lagi yan sa gilid mo. Hindi mo lang siya napapansin. Lagi ka hong ginaguide yan, lagi. So pasalamatan natin si Lord Jesus mga kababayan. At saka hingiin mo rin yung kaligtasan mo at saka yung good health. Siyempre, nagtatrabaho tayo, dapat meron tayong good health. Hingin natin yan kay Lord Jesus mga kababayan kasi ang prayers siyempre alam nyo na, napaka-powerful ho ng prayers. Amen. So, maraming salamat and see you on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang